Tahimik lang, walang palatandaan, walang reklamo si lolo, walang sakit si lola. Pero may isang ugali silang hindi binago. At yon ang dahilan kung ikaw ay 60 pataas o may mahal sa buhay na senior na mahilig pa rin kumain ng itlog araw-araw, baka makabubuting marinig muna ang 6 na simpleng ugali na tahimik pero pwedeng makasama. Kung sa tingin mo'y makatulong ito sa isang kaibigan mong senior, huwag kang mag-atubiling i-share ang video na ito. Sama-sama tayo mag-alaga, magmalasakit, magpayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka gusto mong sumama sa gintong lambing. Dito, araw-araw may tinig para sa iyo, tahimik, totoo, at puno ng ginto. Alam mo ba kung ano ang madalas tanungin ng mga pasyente namin sa health center para sa mga lolo't lola? Doc, bakit parang kahit anong gawin ko, parang humihina pa rin ako? At kapag tinanong namin ang kinakain nila, ang sagot ay pamilyar, paulit-ulit. Kasi doc, itlog lang naman, masustansya naman yan. Diba? Masustansya nga ang itlog. Pero tulad ng kahit anong gamot, ang itlog ay maaaring maging tulong o panganib. Depende sa kung paano mo ito kinakain bago kumain muli itlog bukas ng umaga. Baka magandang pakinggan mo muna ang 6 na kwento. 6 na ugali, at isang paalalang maaring makatulong sa mga taong mahal mo. Simulan natin. 1. Walang laman ang tiyan at egg white lang ang kinakain si Aling Rosa, 79 na taong gulang. Tuwing 6:00 na umaga, gigising siya ng maaga para sa kanyang nakasanayang almusal. 1 tasang kapeng barako at 2 puti ng itlog, walang pula, walang kanin, walang kahit ano. Ang sabi niya, ayoko ng pula, mataas sa cholesterol yan. At ang paniniwalang ito'y sinimulan pa raw niya noong dekada 80. Araw-araw, walang palya. Pero nitong mga huling buwan, nagsimula siyang makaranas ng pamamanhid sa kamay at paa. Madalas siyang matulog sa tanghali kahit hindi naman pagod. At tumalas ang kanyang pagkalimot sa mga pangalan, pati sa sarili niyang mga apo. Noong dinala siya ng anak niya sa health center, ang una naming tinanong, ano po ba ang karaniwang kinakain niyo sa umaga? At dun nagsimula ang kabuuang kwento ni Aling Rosa. Marami ang hindi nakakaalam na ang pagkain ng itlog na puti lamang, lalo na kapag walang laman ang tiyan, ay maaaring makasama sa mga matatanda. Bakit? Dahil ang egg white ay may sangkap na tinatawag na avidin. Isang protina na kumakapit sa biotin, isang mahalagang bitamina para sa balat, nerbiyos at memorya. Kapag wala kang kinain na pula ng itlog o wala kang kinain bago ang itlog, mas tumatalab ang epekto ng avidin sa katawan. Unti-unti nitong pinipigilan ang pagsipsip ng biotin. At kapag nagkulang ka sa biotin, dumarating ang mga sintomas na parang simpleng pagod lang sa una. Hanggang sa maging pamamanhid, panghihina ng kalamnan at pagkawala ng memorya. Ang masakit dito, maraming lolo't lola ang nag-aakalang ginagawa nila ang tama. Pero sa totoo'y unti-unti nilang tinatanggal ang isa sa pinakaimportanteng bitamina sa katawan nila. At alam mo ba kung anong parte ng itlog ang may biotin? O, ang pula, ang tinatapon, ang kinakatakutan, ang sinisisi sa cholesterol. Pero hindi alam ng marami na ito rin pala ang bumabalanse sa epekto ng avidin sa puti ng itlog. Mas delikado ito kapag walang laman ang tiyan, dahil ang tiyan sa umaga ay puno ng acid at mas tumatalab ang epekto ng avidin sa ganitong kondisyon. Kaya para sa mas ligtas na pagkain ng itlog, subukan mo kainin ito kasama ng iba pang pagkain tulad ng tinapay, saging o kahit gulay. At huwag mong itapon ang pula. Ito ang kasama sa package ng itlog na nagbibigay ng proteksyon at sustansya, si Aling Rosa. Ngayon, kumakain na siya ng buong itlog, may kasamang kamote at tinapay. At sabi niya, nakakatuwa, parang lumalakas ulit ang pakiramdam ko. Hindi kailangang itapon na itlog. Kailangan lang intindihin kung paano ito kainin. 2. Hilaw o malasadong itlog, tahimik na banta sa katawan ni lola't lolo. Sa unang tingin, parang wala namang masama sa hilaw na itlog.
Marami pa ngang nagsasabi na ito'y mas natural, mas buo ang sustansya, at mas malakas daw ang dating. May ilan pa ngang sanay uminom ng hilaw na itlog na may kaunting toyo, o kaya'y hinahalo sa inuming may alak. Pero alam mo ba, na ang ganitong ugali ay isa sa pinakamapanganib na gawain para sa matatanda? Kapag hindi luto ang itlog ng tama, ang laman nito ay maaring may salmonella, isang bakterya na sanhi ng impeksyong tinatawag na salmonellosis. Sa isang kabataan o malusog na adult, ang salmonella ay maaring magdulot ng simpleng pagtatay at lagnat. Pero sa isang senior citizen, iba na ang usapan. Ang katawan ng isang 70, 80 o 90 taong gulang ay may mas mahina ng immune system. Ang dating kayang-kayanin ay ngayon ay nagiging panganib. Ang impeksyong ito ay maaring mauwi sa matinding dehydration, sepsis at sa malala, kamatayan. Ayon mismo sa Centers for Disease Control (CDC), ang mga edad 65 pataas ang may pinakamataas na tsansang mamatay dahil sa salmonella infection. Hindi lang iyon. Ang hilaw na itlog ay mas aktibo pa rin ang avidin, yung proteinang nabanggit natin sa unang bahagi, kaya lalo nitong pinipigilan ang pagsipsip ng biotin sa katawan. Hindi lang immune system ang apektado. Pati ang nerbiyos, utak, balat at memorya ay unti-unting humihina kapag kulang sa biotin. Lalo na kung taon-taon, buwan-buwan, araw-araw kang kumakain ng hilaw o malasadong itlog. At hindi lang sa loob ng katawan nagkakaroon ng problema. Kapag pinagsama mo ang hilaw na protina at maasim na laman ng tiyan, pwedeng masira ang balanse ng mga mikrobyo sa bituka, ang tinatawag na gut microbiome. At kapag nasira ang balanse ng mga good bacteria, bababa rin ang resistensya at pwedeng lumitaw ang sintomas ng depresyon, brain fog o hirap sa pag-iisip. Kaya para sa ating mga lolo't lola, ang pinakaligtas na paraan ng pagkain ng itlog ay lutong-luto ang puti at pula, pinakuluan ng 10 to 12 minuto, o niluto sa banayad na init gaya ng poaching o steaming. Huwag basta prito at lalong huwag hilaw. Hindi kailangan itigil ang pagkain ng itlog, pero kailangang lutuin ng maayos, lalo na kung gustong tumagal ang lakas, ang alaala at ang pag-asa. 3. Pagkain ng itlog. Kasabay ng gamot, tahimik na sagabal sa galing si Mang Ernesto ay 84 na taong gulang, retirado. Tahimik ang pamumuhay sa isang maliit na barangay sa Laguna. Araw-araw 6:30 ng umaga, kumakain siya ng almusal, 2 nilagang itlog, sabay inom ng kanyang gamot sa puso at high blood. Sa unang tingin, parang wala namang mali, masustansyang pagkain, sabay gamot. Para tipid sa oras, sabi niya. Pero nitong huling buwan, napansin ng anak niya na tila mas lumala ang lagay ng tatay nila. Madalas ang hilo, paminsan, may dumudugong gilagid. At sa huli, dinala na siya sa emergency room. Diagnosis: brain hemorrhage, isang matinding pagdurugo sa loob ng ulo. At isa sa pangunahing sanhi, overdose ng blood thinner na warfarin. Hindi dahil sa sobrang gamot, kundi dahil sa sabay na pagkain ng itlog na mayaman sa vitamin K. Maraming gamot ang hindi dapat isinabay sa itlog. Bakit? Dahil ang itlog, lalo na ang pula, ay may vitamin K, calcium, iron at protein na maaring magbago sa paraan ng pag-andar ng ilang gamot sa katawan. Halimbawa, ang mga blood thinner tulad ng warfarin o aspirin ay napaka-sensitive sa vitamin K. Kung bigla mong dinagdagan ang pagkain ng itlog, maaring bumaba ang epekto ng gamot o kaya'y masyadong tumalab na magdulot ng pagdurugo. Ang ilang antibiotics, gaya ng tetracycline, ay maaring dumikit sa calcium at iron sa itlog na siyang pumipigil sa tamang pagsipsip ng gamot sa katawan. Ang mga iron supplements ay nawawala ng bisa kapag isinabay sa itlog. Ang protina sa itlog ay kumakapit sa iron at hindi ito nasisipsip sa bituka. At para sa mga lolo't lola na may anemia, isang karaniwang kondisyon, ito ay isang tahimik na dahilan kung bakit hindi sila gumagaling kahit may gamot na. May isa pa ang gamot sa thyroid gaya ng levothyroxine na dapat inumin sa walang laman ng tiyan.
Kapag isinabay sa itlog, lalo na sa umaga, bumababa ang bisa nito. Ang resulta? Pagod, pagbagal ng metabolism at tuloy-tuloy na pagdagdag ng timbang. Kaya ano ang dapat tandaan? Hindi kailangang itigil ang pagkain ng itlog, pero dapat may tamang pagitan. Para sa karamihan ng gamot, maghintay ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos kumain ng itlog. Para sa critical na gamot, blood thinner, thyroid meds, maghintay ng 4 na oras para sa mas ligtas na epekto. At kung hindi sigurado, kumonsulta sa doktor o parmasyotiko. Dahil ang tamang agwat sa pagkain at gamot ay maaaring magligtas ng buhay. Si Mang Ernesto, ngayon may alarm na siya sa phone. 7 na umaga, gamot muna. Itlog na may gulay, simple lang pero malaking tulong. Minsan, hindi gamot ang problema, kundi ang oras kung kailan natin ito ay sinasabay. 4. Pagkain ng itlog sa oras na mataas ang cortisol, isang tahimik na pagtaas ng cholesterol. Marami sa atin ang lumaking may paniniwala na ang itlog ay perpektong almusal. Kape, tinapay at itlog. Lalo na kung ito'y bagong prito o nilaga pa mula sa mainit na tubig. Simpleng pagkain, mabilis ihanda, mura at masustansya, di ba? Pero alam mo ba na ang pagkain ng itlog sa oras na mataas ang cortisol sa katawan ay maaring maging sanhi ng sobrang taas ng cholesterol, lalo na sa mga lolo at lola. Ang cortisol ay isang hormone na natural na ginagawa ng katawan. Ito ang tinatawag na stress hormone, pero isa rin ito sa mga pangunahing regulator ng ating circadian rhythm, ang natural na takbo ng katawan sa loob ng isang araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang cortisol ay pinakamataas mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. At ito rin ang oras na marami sa atin ay kumakain ng itlog. Ang problema, ang cortisol ay may kakayahang pataasin ang produksyon ng cholesterol sa atay. Ibig sabihin, kahit hindi ka kumain ng taba o cholesterol, ang katawan mo mismo ay gumagawa nito, lalo na kung mataas ang cortisol. Ngayon, kapag sinabayan mo pa ito ng pagkain ng itlog, lalo na kung ito'y prito at walang gulay na kasama, lalong tumataas ang total cholesterol sa dugo. Ito ang nangyayari sa maraming senior citizens na araw-araw na kumakain ng itlog sa madaling araw. At pagkatapos ay nagtataka kung bakit hindi bumababa ang cholesterol nila kahit nagda-diet at may maintenance pa. Bukod pa riyan, sa madaling araw, ang ating digestive system ay hindi pa ganap na aktibo. Ang tiyan ay kadalasang sarado pa. Mahina pa ang bile at enzymes na tumutunaw sa protina at taba. Kaya't ang pagkain ng itlog sa ganitong oras ay maaring magdulot ng kabag, paninikip ng dibdib o indigestion. At kung ang itlog ay prito, lalo na sa mainit na mantika, mas lalo itong nagiging mabigat sa tiyan at maaari ring maging sanhi ng acid reflux sa mga may GERD ulcer. Ano ang pwedeng solusyon? Ayon sa mga nutritionist, ang pinakamainam na oras ng pagkain ng itlog para sa mga seniors, bandang 2 hanggang 4 ng hapon. Kung kailan mababa na ang cortisol, aktibo na ang panunaw at mas kalmado na ang katawan. Dapat itong isabay sa pagkain ng gulay, kaya ng spinach, broccoli o sibuyas, na tumutulong upang mabawasan ang absorption ng cholesterol. Iwasan ang itlog bilang unang pagkain ng araw. Mas mabuti kung may kasamang complex carbs o gulay at hindi lamang itlog lang ang laman ng tiyan. Mahalagang paalala rin para sa mga senior na may high blood pressure, fatty liver o cholesterol problems. Ang timing ng pagkain ay kasing halaga rin ng uri ng pagkain. Hindi sapat na masustansya ang pagkain. Dapat ay alam mo rin kailan ito pinakabisa. Hindi ibig sabihin na masama ang itlog. Ang ibig sabihin lang ay mas mainam itong kainin sa tamang oras. Maaring maliit na adjustment ito, pero para sa puso mo, sa atay mo, at sa iyong mahabang buhay, ito ay isang malaking pagbabago. 5. Pritong itlog sa matinding init ng mantika. Tahimik na lasong niluluto araw-araw. Ang paborito ng marami, pritong itlog.
May bahagyang lutong gilid, malambot ang pula at may kaunting asin o toyo sa ibabaw. Kahalo ng kanin, perfect na almusal daw. Pero alam mo ba na sa likod ng lutong iyon ay may dalang panganib na hindi mo agad mararamdaman? Kapag itlog ay niluto sa sobrang init na mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginagamit ang mantika, may mga chemical na hindi mo nakikita na lumalabas at sumasama sa bawat kagat. Ang protina sa itlog ay napaka-sensitibo sa init. Kapag ito ay niluto sa temperatura na sobra sa 100 degrees Celsius, ang natural na estruktura nito ay nagbabago. Ibig sabihin, ang enzyme sa katawan na tumutunaw sa protina ay nahirapan ng durugin ito. Ang epekto, mas matagal tunawin ng tiyan ng itlog, mas mabigat sa pakiramdam, mas mataas ang tsansa ng kabag, paninikip ng dibdib, at sa mga may GERD, heartburn o acid reflux. Pero hindi doon nagtatapos. Kapag ang mantika ay masyadong mainit, lalo na kung ginagamit muli ng maraming beses, nagsisimula itong maglabas ng aldehydes at acrylamide, mga chemical na may kaugnayan sa oxidative stress, pamamaga sa loob ng katawan, at sa matagal na panahon, posibleng cancer risk. At hindi lang bituka ang apektado. Sa mataas na init, nasisira rin ang choline sa itlog, isang mahalagang sustansya para sa utak, memorya, at nervous system. Kapag kulang ang choline sa katawan ng isang senior, pwedeng lumitaw ang mga sintomas ng pagkalimot, pagkabagal mag-isip, at pagiging malilimutin. Ang masakit dito, ang akala ng marami pritong itlog lang naman, pero sa likod nito ay maaring nakakasama sa atay, tiyan at isipan. Ano ang pwedeng gawin? Hindi kailangang itigil ang pagkain ng itlog. Ang kailangan lang ay baguhin ang paraan ng pagluto. Mas mainam kung ito ay pinakuluan. Ilagay sa malamig na tubig, pakuluan ng 10 to 12 minuto. Poached o steam, walang mantika, panayad ang init. Huwag iprito sa reused oil. Ihalo sa gulay o herbs tulad ng spinach, turmeric, sibuyas o malunggay na may anti-inflammatory effects. Kung gusto mo talaga ng lutong itlog, subukan ng dry pan o yung may kaunting tubig lang sa ilalim, parang steam fry. Isang maliit na adjustment, pero malaki ang naitutulong sa bituka, utak, at puso. Sa edad na kung saan ang katawan ay marupok at ang panunaw ay mabagal, ang bawat lutong ginagawa natin sa kusina ay may epekto na sa kinabukasan. Ang itlog ay regalo ng kalikasan, pero sa maling paraan ng pagluluto, nagiging lasong hindi agad nararamdaman. 6. Araw-araw na pagkain ng itlog. Kapag masustansya, ay nagiging sobra. Si Lola Melba ay 82 taong gulang. Payat, panayad kumilos, tahimik magsalita. Pero araw-araw, simula pa noong edad 40. Ay kumakain ng itlog, isang nilaga tuwing umaga, at minsan isa pa bago matulog. Masustansya naman yan, ani niya. Mas mura pa kaysa karne. Sa unay tila walang masama. Walang sakit si Lola Melba. Hindi naman siya diabetic, hindi rin siya hypertensive. Pero nitong nakaraang taon, napansin ng pamilya niya ang unti-unting pagbabago. Mas madaling mapagod, mas madalas ang pagkahilo. At sa huling blood test niya, lumabas ang isang di inaasahang resulta, fatty liver. Paanong nangyari yon? Wala namang bisyo si Lola, wala ring processed food. Pero meron siyang isang ugaling hindi niya binago, araw-araw na itlog. Alam mo ba, na kahit masustansya ang itlog, kapag araw-araw at walang pahinga, ay pwede itong maging pabigat sa atay at puso. Ang itlog ay may cholesterol. Totoo, hindi ito masama sa tamang dami. Pero kapag araw-araw, lalo na kung higit sa isa, ay unti-unting naipon ito sa katawan at nagdudulot ng inflammation, lalo na sa mga senior na mabagal ng metabolism. At hindi lang cholesterol ang usapan. May mga bagong pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang itlog sa mga matatanda ay maaring magpababa ng kidney function, makasira ng gut balance, at magdulot ng biotin imbalance, lalo na kung puti lang ng itlog ang palaging kinakain. Pero hindi lang ito tungkol sa scientifico. Ito'y tungkol sa kaugalian
At kung paano ang isang maliit, simpleng desisyon araw-araw ay pwedeng magdulot ng epekto sa loob ng ilang taon. Isang nutritionist ang nagsabi, ang itlog ay parang gamot. Kapag tama ang dose, ito'y lunas. Pero kapag sobra, ito'y pwedeng maging lason. Ano ang magandang gawin? Ayon sa mga rekomendasyon para sa senior citizens, 1 itlog kada araw ay ligtas para sa karamihan. 5-7 itlog kada linggo ang healthy limit. Magkaroon ng egg-free days, kahit 2 araw sa isang linggo. Isabay ito sa gulay at complex carbs tulad ng kamote, oats o brown rice. At higit sa lahat, makinig sa katawan mo. Kapag madalas kang nangangapal ang ulo, nahihilo o parang bumabagal ang katawan kahit may tulog ka naman, baka hindi stress lang yan. Baka araw-araw mong pagkain ang dahilan. Kung ngayon ay araw-araw kang kumakain ng itlog, subukan mong mag-obserba. Kamusta ang pakiramdam mo kapag nagpapahinga ka sa itlog ng ilang araw? Kung nakarating ka sa parteng ito ng video, marahil ay ikaw ang mahal mo sa buhay ay may ganitong ugali rin. Gusto ko sanang malaman, ilang itlog ang kadalasang kinakain mo sa isang linggo? O baka isa ka rin sa mga araw-araw na kumakain ng itlog tulad ni Lola Melba? I-type mo ang salitang araw-araw sa comments kung isa ka sa kanila para makita namin kung gaano karami sa atin ang may ganitong gawi. At kung may natutunan ka sa 6 na ugaling ito, baka gusto mong i-share ang video na ito sa isang lolo o lola na mahal mo. Ang pagbabago ay hindi laging malaki. Minsan, isang araw na pahinga lang mula sa itlog ay sapat na upang bigyan ng ginhawa ang iyong atay, puso at isip. Bonus, pag-ulit ng pag-init ng itlog, masarap pero delikado. Sayang naman kung itatapon. Pwede pa yan, initin na lang natin. Karaniwan sa ating mga Pilipino ang pagiging matipid, lalo na kung itlog ang pinag-uusapan. Kapag may natirang nilagang itlog sa tanghalian, madalas ay initin na lang ito kinabukasan. Pero alam mo ba, na ang paulit-ulit na pag-init sa itlog ay maaring makasama. Ang itlog ay mayaman sa protein. At kapag ito'y naluto na, ang protein nito ay naging stable na. Pero kapag ininit muli lalo na sa sobrang init, ang proteinan ito ay nagkakaroon ng structural change na mas mahirap tunawin ng katawan. Ang resulta? Mas mataas ang tsansa ng kabag, pananakit ng tiyan. At sa matagal na panahon, pwedeng makairita sa lining ng bituka. At hindi lang iyon. Kapag ang itlog ay naiwan sa labas ng ref ng ilang oras at pagkatapos ay ininit muli, lumalaki rin ang panganib ng bacterial growth, lalo na ang Clostridium perfringens na maaring magdulot ng food poisoning. Kaya para sa mga lolo't lola, mas mainam na kumain ng itlog habang ito'y sariwa at bagong luto. Iwasan ang pag-ulit ng init. Kung may natira, kainin agad sa loob ng 4 na oras. At huwag nang ipilit kung duda ka sa amoy o itsura. Ang pagiging matipid ay maganda. Pero ang kalusugan ay hindi dapat tipirin. Mas mainam nang magluto ng panibago kaysa isugal ang tiyan at katawan sa tirang itlog. Ang itlog, isa sa pinakaabot kayang pagkain sa bawat tahanan. Puno ng protina, bitamina at sustansya. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang paborito ng maraming lolo't lola. Pero tulad ng natutunan natin sa 6 na ugali at isang bonus pa, ang paraan ng pagkain ay kasing halaga rin ng sustansyang nilalaman. Hindi sapat na masustansya ang isang pagkain sa papel. Dapat din ay akma ito sa edad, katawan at kalagayan ng isang senior citizen. Balikan natin ang mga natutunan. Sa unang bahagi, nalaman natin na ang pagkain ng egg white lang, lalo na sa walang laman ng tiyan, ay maaring magdulot ng biotin deficiency, na siyang ugat ng pagkapagod, panghihina at pagkalimot. Sumunod, ang hilaw o malasadong itlog kahit mukhang masarap at natural, ay maaring magdala ng salmonella, isang tahimik pero delikadong panganib para sa mahihinang katawan. Sa ikatlong ugali, tinalakay natin ang interaksyon ng itlog at mga gamot. Lalo na sa mga may maintenance,
Ang tamang agwat sa pagkain at pag-inom ay maaring maging literal na pagitan ng kaligtasan at panganib. Ang ikaapat, ang oras ng pagkain na hindi pala basta-basta. Ang pagkain ng itlog sa oras ng mataas ang cortisol ay maaring magpataas ng cholesterol, lalo na kung ito'y walang gulay at prito pa. Sa ikalima, natutunan natin na ang pagprito sa sobrang na mantika ay hindi lang nagpapabigat sa tiyan, kundi naglalabas ng chemical na maaring makasama sa buong katawan. At sa pang-anim, nakita natin ang epekto ng araw-araw na pagkain ng itlog na walang pahinga o limitasyon. Isang ugali na kalaunay pwedeng mauwi sa fatty liver, imbalance at pagbagal ng metabolismo. At hindi pa doon nagtatapos. Sa ating bonus tip, tinalakay natin ang panganib ng paulit-ulit na pag-init ng itlog. Isang simpleng gawain na maaring magdulot ng pananakit ng tiyan o food poisoning kapag napabayaan. Ang lahat ng ito ay hindi para takutin ka, kundi para ipaalala na kahit ang pinakamabuting pagkain ay pwedeng maging masama kung hindi tama ang pagkaka-prepare, pagkaka-oras at pagkaka-serve. Hindi mo kailangang iwasan ang itlog. Hindi mo kailangang itapon ang pula. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling pagkain. Ang kailangan lang ay pag-unawa, pagmamasid at kaunting pag-adjust. Sa huli, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot. Ito'y tungkol sa araw-araw na desisyong ginagawa mo sa kusina. At sa bawat desisyong may pag-iingat, nandoon ang pag-asang humaba pa ang buhay ng mahal mo sa buhay. Bilang mga anak, apo o kaibigan ng mga senior, isa sa pinakamahalagang regalong may bibigay natin ay ang kaalaman. Hindi ito kailangang malaki. Minsan sapat na ang isang paalala, isang kwento, isang video. Ang bawat itlog na lulutuin mo mula bukas ay hindi na basta pagkain lang, kundi isang desisyong may malasakit. Alalahanin mo, hindi kailangang itigil ang pagkain ng itlog. Ang kailangan lang ay ang tamang paraan. Kung may natutunan ka sa video na ito, baka gusto mong i-share ito sa isang taong mahal mo. Isang lolo, lola, tita, kapitbahay, na baka tulad mo ay naglalagay rin ng itlog sa hapag araw-araw, ngunit hindi pa alam ang mga payong ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka gusto mong sumama sa Gintong Lambing. Dito, araw-araw tayong mag-usap. Tahimik lang, puno ng lambing, at may kaunting gintong payo na maaring magbago ng buhay mo o ng isang taong mahal mo. Hanggang sa muli, dito sa Gintong Lambing, kung saan ang bawat kwento ay alaga at ang bawat payo ay ginto.